Diyos ko, nawala na siya sa utak ko. Oo nga pala, bawat galaw namin ay nakapitik ito sa amin. Inalis ko muna sa isip ko na sitahin si Lander dahil sa masarap na pagkain na nasa aming harapan, kahit na pipiranggot lang ang laman sa isang pinggan. Ganito talaga ang mayayamang pagkain. Dumaan lang sa dila ang kinakain ay libo-libo na ang halaga. And for the last ride, narito kami sa loob ng Ferris wheel. Mahigpit na nakayakap sa likod ko si Lander na walang kasawa-sawa niya akong niyayakap at hinahalikan. Tuwang-tuwa naman ako kahit na sobrang taas na namin at malapit na sa pinakatuktok ay hindi ako natakot. Wala naman akong fear of heights. Siguro dahil kasama ko ngayon si Lander na mahal ko kaya walang panginginig akong nararamdaman sa katawan. Pang-iinit meron pa. Dati, pangarap ko lang na makasakay dito sa Ferris wheel. Naramdaman ko ang paghalik ni Lander sa tenga ko at nagsalita. Kahit noon, hindi ka pa nakasakay? Nakasakay na one time lang. Nung may pariyahan pa malapit sa lugar namin. Enjoy ko naman kahit nakakatakot pero wala nang kasunod since then. Bakit hindi ka na umulit? Ayaw na ni Papa. Delikado daw kasi. Muntik na kaya kaming mapalo ng sentro ni Papa nang malaman niyang sumakay kami noon. Sino kasama mo? Eh di sa ate Tanya. Dahil siya ang mas panganay, siya ang sumalo ng lahat ng galit ng papa namin. Namalayan ko na lang na nandito na kami sa tuktok at nakahinto na ang Ferris wheel. Tuwang-tuwa ako sa lahat ng nakikita ko ngayong gabi. Parang Christmas lights ang nakikita kong ilaw sa madilim na bahagi ng mga naglalakihang mga building. Ganoon na din sa ilang establishment. Sa kabilang bintana naman ay naririnig ko ang hampas ng alon ng dagat. Kahit na malayo pa iyon, tahimik at ramdam ko ang lamig kahit na suot ko ang jacket at nakayakap sa akin si Lander. Thank you. Pinasaya mo ko sa araw na ito. Yumakap ako ng mahigpit kay Lander. Hinalikan ko ang leeg nito na ngayon ay gumagalaw-galaw. Para sa pinakamamahal kong babae, lahat gagawin ko para mapasaya ka lang. Humalik ito sa noo ko at tinaplos ang pisngi ko. I'll do my best to be your perfect partner. Even though I'm imperfect for everyone, I'll risk my life to come back to you again, baby. Because you are special to me. I'll cherish every single moment with you. I love you, baby. I love you so much. I love you too, Lander. Bumaba ang labi nito at sinakop ang labi kung walang sawa niyang hinahalikan. Ilang segundo lang ay napadilat ako at naitulak ko si Lander dahil sa matinding gulat. Napaawang ang labi ko dahil sa nagliliwanag na kalangitan na may iba't ibang mga kulay ng fireworks. Ang ganda! Napalapit ako sa bintana dahil sa magandang fireworks na sunod-sunod ang pagputok. Sakto pa na nasa dagat iyon, banda, kaya kitang-kita sa karagatan ang nagliliwanag na fireworks. Hindi ko napigilan na i-video iyon dahil sobrang ganda. Bihira lang ako makapanood ng fireworks tuwing Pasko at Bagong Taon lang. The rest ay sa internet na lang. Oh, ang ganda. Ang pagkakangiti ko ay napalitan ng pagkanganga. Napasingap ako sa gulat dahil hindi lang iyon mga ilaw na iba-iba ang disenyo. Naging letra iyon. I love you, my sweet Tina. Say yes. Naibaba ko ang hawak na cellphone. Napabaling ako kay Lander at laglag pa nga akong napaharap sa kanya. Hindi ko na malaya na nakaluhod na ito sa harapan ko. I love you so much, baby. Kaya kong maghintay kahit matagal pa. Basta para sa'yo. But please, say yes. Bumaba ang mata ko sa hawak niyang pulang box na may kumikislap na diamond ring. Lander? Tumibok ng malakas ang puso ko. This is a promise ring. Kinuha ni Lander ang kalawang kamay ko na nanginginig sa sandaling ito. Lander, anong... Pigil ko ang sariling huwag mapaluha. Kulang na lang ay ayoko nang huminga nang ipasok nito ang sing-sing sa ring finger ko. Baby, you are my everything, and I'll die if you leave me. Magaan na hinaplos ni Lander ang likod ng palad ko at tinalikan iyon. Hindi ka mamamatay. Anong sinasabi mo dyan? Umiling ito. Hindi ako tumatanggap ng no, baby. What? Mas lalong lumakas ng tibok ang puso ko sa pinagsasasabi nito. Baby, please, say yes. Pero... Makapaghihintay ako, baby. But I want to make sure that you are mine. Kaya mangako ka na hindi mo ako iiwan habang inaabot mo ang pangarap mo, baby. Palagi mo akong kasama. Kahit saan mo man gustong pumunta. Ako lang ang pwede mong kasama. Ako lang, baby. Sounds selfish, but I want to be with you forever.
Narinig ko ang inig sa boses ni Lander habang sinasambit ang mga katagang iyon. Tagos sa puso ko ang mainit nitong pagmamahal. Ang pinipigil kong luha ay tumulo na. Bakit ganitong magmahal si Lander? Marahan akong napatango. Baby. Yes. Mahal kita. And I promise to be with you forever. Kasabay niyang nakalulunod itong halik ay ang mas malakas pang pagsabog ng fireworks. See you tomorrow, Bashi! Niyakap ako ni Bea bago ko pinakawalan. Nandito na kasi ang sundo niya at ang daddy niya iyon. See you! Kumuway ako sa kaibigan ko. Ingat ka, iha. Kumuway sa akin si Tito Borge. Ingat din po kayo, Tito. Sumakay na si Bea sa kanilang sakyan at naglakad na rin. Nakakatuwa nga kahit hindi ako nakasama sa bakasyon ng pamilya ni Bea sa Siargao, ay naalala niya pa rin ako at bitbit ko ang pasalubong mula sa kanya. Malaking paper bag iyon. Ang akala ko nga ay malaking stop toys pero hindi raw kaya sa pag-uwi ko na lang bubuksan. Medyo may pagkamabigat din kasi. Mukhang enjoy sa beach ang kaibigan ko dahil nangitim ito. Ibinida niya rin ang maraming lugar na pinuntahan ng kanyang pamilya. Sino bang hindi mag-enjoy kung nandoon ang super crush niyang si Neil? Ang kaso, nalaman ng Daddy Borge niya na gusto niya si Neil at buong akala ay may relasyon sila kaya ang ending tuloy ay hinigpitan si Bea na bawal munang magkajowa habang hindi pa nakakapagtapos ng pag-aaral. Kaya yun, ang Daddy Borge niya ang naghahatid sundo na sa kanya para lang mabantayan siya. Tinanong ako kung hindi ba boto ang daddy niya kay Neil. Sobrang humahanga pa nga raw si Tito Borge kay Neil. Ang kaso na kay Bea lang daw ang may problema dahil panay ang paglalapit sa lalaki. Natawa na lang din ako at baka daw kasi mapikot si Neil ni Bea nang wala sa oras. Hinayaan ko na lang na magkwento si Bea dahil mukhang happy naman ito. Ako nga na may boyfriend ay lugi lang. Napatingin ako sa babaeng patawid. Si Crystal iyon. Parang hangin lang na dumadaan-daan ito sa amin ni Bea kanina. May bago na siyang circle of friends. Hindi ko na ito pinapansin pero si Bea ay iniikutan niya pa rin ng mata. Napataas ang kilay ko nang lumapit ito sa isang nakaparadang itim na kotse. Kinatok niya ang bintana at bumukas iyon. Hindi ko naman nakita kung ano iyon pero nakita ko na lang na binuksan ni Crystal ang pinto ng kotse at sumakay. Baka may bagong jowa. Mabilis na nahagip ng mata ko ang isang sasakyan ni Lander. Mabilis lang iyong mapansin dahil sports car at napapatingin ang ilang estudyante pati motorista. Malaka ang ngiti ko habang patawid para salubungin ang gwapo kong boyfriend. Baby! Sweet baby! Agad na niya akong niyakap. Namiss agad niya ako. Bumaba ang mukha ni Lander pero tinagilid ko ang mukha ko kaya dumapo ang labi nito sa pisngi ko. Baby, I wanna kiss you. Napatingin ako sa paligid na maraming mata na nakatingin sa amin. Ang daming nakatingin eh. Nahiya talaga ako. Nasa labas pa naman kami ng school namin. Anong gusto mo? Hayaan natin silang mainggit o tutusukin ko isa-isa ang mata nila? Pinalakihan ko ito ng mata. Wala. Inis na hinila ko ito para lumapit sa sasakyan. Mabilis naman ang flexes dito dahil pinagbuksan niya ako ng pinto. Pagkaupo ko pa lang ay nahalikan na niya ako sa labi. So sweet. Sunundan ko na lang ito ng tingin habang umikot para sumakay. Pigil ako napapangiti. Kahit nakakainis itong si Lander, hindi ko pa rin magawang hindi kiligin. Nakakainis. Bago pa andarin ni Lander ang makina, ay nahagip ng mata ko ang isang sasakyang itim. Nakabukas ang bintana at nandoon si Crystal na nakatingin. Nagkabit-balikat na lang ako. Hindi na kami close kaya wala na akong pake sa kanya. Nasa gitna kami ng daan nang malaman ko ang balitang pauwi na ang kapatid at pamangkin ko plus si Dustin. Natatakot pa rin ako sa magiging reaksyon nila mama at papa. Tsak magagalit sila lalo na ang papa ko. Malungkot kong salita. Hindi naman lingid sa kaalaman ni Lander ang nangyari sa nakaraan ng kapatid ko kaya nga siya napadpa dito dahil kay Dustin. Hinaplos ni Lander ang hita ko at mahinang pinisil iyon. Baby, hindi natin pwedeng itago ang tungkol sa pagkatao ni Dustin dahil malalaman din nila. Alam ko may hirapan silang tanggapin pero wala silang magagawa kundi gawin iyon. Nakasalalay ang kapatid mo na nagmamahal kay Dustin. At mas lalong kailangan ni Tricia ng isang ama na hindi natin pwedeng ipagkait sa kanya. Tanggapin man o hindi, ni mama at papa si Dustin. Ang pamangkin mo ay may karapatan. Kahit baliktarin man natin ang mundo, may karapatan si Dustin sa kanyang anak. Napahilot ako sa noo ko. Sa totoo lang ay kaba ang nararamdaman ko sa pagdating ni Ate Tanya kasama ang kanyang munting pamilya. Hiling ko na lang na sana'y matapos ang gabing ito na masaya ang pamilya ko.
Huwag ka na mag-isip ng negatibo, baby. Maging masaya na lang tayo. Marahas ako napalingon sa kanya sabay palo sa kanang kamay nito na humahaplos pa rin sa hita ko. Oh baby, nagagalit ka na naman. Oo, isa ka pa. Sa tingin mo kay Dustin lang magagalit si mama at papa? Damay ka rin oh. Kaya ka nakipaglapit sa buhay namin ay dahil ang trabaho mo pala bilang detective ay para malaman kung anak ni Dustin sa Tricia. Hindi agad nakasagot si Lander pero sa lubong ang kilay. Nasa harapan na kami ng lumang gate namin. Bumuntong hininga na lang ako. Bahala na si Lord. Nagbusi na si Lander. Tinagal ko ang seatbelt para sana bumaba at buksan ang gate pero akbang bubuksan ko pa lang ang pinto nang bumukas ang gate. Si Papa, kakauwi lang ata galing bukid. Binaba ni Lander ang bintana. Ngumiti ako kay Papa. Pagkaparke ni Lander ay nauna akong bumaba. Papa, agad ako nagmanong kay Papa at niyakap ang braso nito. Hinapos ni Papa ang ulo ko na parang bata. Uuwi po sa tatay niya, Tricia, ngayon pa? Oo anak, nabanggit ni Landa sa akin. Kaya nagluluto na ang mama mo ng masarap at paboritong ulam ng kapatid mo. Sabay kaming napatingin ni Papa kay Lander na naglalakad palapit sa amin. Bitbit nito sa isang kamay ang paper bag na bigay sa akin ni Bea. Nakalimutan ko na iyong kunin. Habang ang isang kamay ay hawak ang susi ng sakyan at pinapaikot-ikot sa daliri na para bang laruan lang ang susi ng kotse nitong napakamahal pa naman. Pambihira. Pagkapasok ay nakita kong beses sa pagluluto si Mama sa kusina. Ma, napalingon si Mama habang tinitikman ng ulam. Anak, nakauwi ka na pala. Lumapit ako kay Mama at nagmano. Wow, ang sarap naman po niyang hipon, Ma. Buttered shrimp na may mais habang nakasalang naman sa kabila ang nilagang buto ng baka. Oo naman anak, bihira lang makauwi ang atatanya mo kaya magluluto tayo ng masarap para sulit ang bakasyon niya. Bakasyon? Napalunok ako. Lord, ikaw na po ang bahala sa magulang ko. Sana'y maging masaya po ang bakasyon ng pamilya ng kapatid ko. Nakita mo ba ang papa mo sa labas? Opo, Ma. Si Papa nagbukas ng gate. Mabuti naman. Kanina pa yan naghahanap sa labas ng uling. Naubusan pala kasi tayo ng uling. Wala din tinda sa Marites at sa ibang mga tindahan puro ubos na daw. Mag-iihaw pa naman siya ng malalaking bangus at pusit. Pinakyat na ako ni Mama sa kwarto para magpalit ng damit. Hindi na nagpatulong sa pagluluto si Mama dahil patapos na rin siya. At sa paghuhugas ng pinggan na lang daw ako maghanda. Napakamot na lang ako at natawa. Hindi naman bagong bagay iyon. Pagkababa ko ay ako na naghanda ng pinggan at kubyertos. Sinobrahan ko iyon ng tigi-isa nang hindi nakahalata ni Mama. Diyos ko Lord, ikaw na po ang bahala. Lumabas ako para tingnan ko kung nandoon si Papa at Lander sa labas. Nandoon nga sila at nag-iihaw na. Nakabili na pala ng uling. Dalawa sila ngayong nag-iihaw. Lumambot ang puso ko. Ang lapit-lapit na ni Lander sa Papa at Mama ko. Pamilya na talaga akong ituring. Napakaswerte ko dahil pinayagan ako ng magulang ko na mahalin ng isang katulad ni Lander. Hindi dahil sa taas ng estado ng buhay niya na hindi pa nalalaman ng magulang ko at hindi dahil sa career niya kundi dahil sa mabuting puso na meron si Lander. Kahit malayo ang panlabas na anyo sa totoong pagkatao. Kaya sobrang swerte ko at sobrang mahal na mahal ko. Napabuntong hininga na lang ako. Sana lang ay kung paano ang pagtrato ng mama ko at papa ko kay Lander ay ganoon trato din sana ang matanggap ni Dustin. Pagkatapos mag-ihaw ng dalawa ay pumasok na sa loob. Kumulo na ang tiyan ko. Gutom na ako pero hindi pa pwedeng kumain dahil wala pa ang kapatid ko na malapit na daw dumating. Nag-uusap kami dalawa through messenger. Nagkakape si Papa at Lander habang komportabling nakaupo sa sofa. Ako naman ay hindi mapakali. Maya-maya pa ay may bumusina, kaya dali-dali ako lumabas ng pinto. Nagulat pa ako nang basta nalang pumasok ang isang Lamborghini sa lumang gate namin. Diyos ko, nakalimutan ko atang isara ang gate habang panay ang isip kanina kakahintay sa kanilang pagdating. Sinundan ko ng mata ang pagpark ng sasakyan kaya nagmamadali ako sa paglapit sa gate para isarado iyon. Nadaanan pa ng mata ko kung paanong nagkakandahaba ang leeg ng mga tsismosang kapitbahay. Bahala kayo sa buhay niyo. Pagkabalik ko sa harap ng pinto ay nandoon na si Mama. Halata ang pagkabigla sa muka. Diyos mio, kanino magandang sasakyan naman ito? Kilala mo ba yan, anak? Hindi ko magawang sumagot pero nakita namin na bumukas ang pinto at niluwa mula roon si Dustin. Guwapo at matikas din ito. Matangkad at alam mong hindi basta-basta dahil sa pagkakaalam ko ay isa itong CEO. Ang ganda nga ng bahay niya, mansyon. Narinig ko ang malakas na pagsinghap ni Mama. Diyos ko, sino naman ang taong ito? Napakapit pa si Mama sa akin.
Hindi na ako nakasagot ng pagbuksan ni Dustin ng pinto ang walang iba kundi ang kapatid kong sa Atatanya. Sus, Ginoo! Pero ang mas malala sa pagkagulat ni Mama ay ang makitang buhat ni Dustin ang pamangkin kong si Tricia. Hinawakan ko sa likod si Mama. Tumayo sa pagkakaupo si Papa at nakasunod si Lander. Unan lumapit sa Atatanya at nagmano kay Mama. Hinalikan at niyakap niya rin ito pero ang mukha ni Mama ay tulala pa rin. Ako naman ay niyakap ni Atatanya. Lola! Sa Tricia naman ay bumitaw sa pagkakayakap sa leeg ng kanyang daddy Dustin para yakapin ang kanyang lola. Lumambot ang mukha ni Mama para sa kanyang apo. Namiss ko, maganda kong apo. Mimiss ko po lola ko at lolo ko. Kinuha ko ang pamangkin ko na agad din naman na sumama. Namiss ko rin ang makulit kong pamangkin. Binati ni Dustin si Mama at kahit paano ay nabawasan ang kaba ko nang kahit paano ay binati ni Mama ito. Pinakilala ng kapatid ko si Dustin sa Mama at Papa ko. Hindi nakaligtas sa mata ko ang panunuri nila kay Dustin. Habang si Lander naman ay nakadikit lang sa akin na panaka-naka ay bumubulong sa akin. Everything will be alright, baby. Kumain muna kami. Medyo awkward lang dahil ang tahimik naming matatanda na para bang may dumaang anghel sa aming harapan. Mabuti na lang at nandito ang pamangkin ko na nagbibigay ng ingay kahit paano. Tina, dalhin mo muna sa kwarto mo si Tricia para maglaro. Ako nang bahala dito. Utos ni Ate Tanya sa akin. Sumunod naman ako kaya kinuha ko ang braso ni Tricia. Let's go to our room. May bagong stickers akong binili. Lumiwanag ang mukha ng pamangkin ko. Yay! Bago kami umakyat ng hagdan ay nagkatitigan pa kaming dalawa ni Lander. Parang may connection kami sa isa't isa. Tita Tina, my daddy bought me a lot of coloring books and stickers. Wow, sana all. Nasaan na? Pinaupo ko sa kama ang pamangkin ko. Sinigurado kong nakalak ang pinto at baka bigla itong lumabas. May masaselang paksa silang pag-uusapan. Ibinigay ko ang coloring book and crayons dito para maging abala sa Tricia. Baka biglang bumaba ito. Kahit tinuturuan sa Tricia sa pagkulay, ay busy naman sa pagpindot ang daliri sa cellphone ko para malaman kung ano na ang ganap sa ibaba. Don't worry, baby. Maliit lang na usapin ito. I love you. Hindi nagtagal ay may narinig akong medyo malakas na boses sa ibaba. Si Papa na iyon. Nag-chat ako kay Lander pero wala itong sagot. Gusto kong bumaba pero mukhang nagkakainitan na sa ibaba. Ibinigay ko ang cellphone kay Tricia para manood ito sa YouTube ng educational channel. Lumapit ako sa pinto para buksan iyon. Pagbukas ko ng pinto ay siya namang pag-akyat ni Papa na ngayon ay namumula ang mukha. Sa galit? Diyos ko po. Nakasunod si Mama na napasulyap sa akin. Si Papa ay diretso sa kanilang kwarto at malakas na isinarado ang pinto. Galit nga si Papa. Gusto kong bumaba kung ano na nangyari sa ibaba pero baka sumunod sa Tricia sa akin at mahulog pa ng hagdanan. Isasarado ko na sana ang pinto nang pigilan iyon ng brasong may tattoo na si Lander. Lander? Inilagay ni Lander ang hinduturo sa aking bibig. Shh! Pumasok sa kwarto si Lander. Tito Pogi! Tumabi ako kay Lander habang nagpapalambing si Tricia sa kanya. Look my colors, oh! Itinaas pa ni Tricia ang coloring book niya na kinulayan. Wow, you're so great, baby girl. Good job! Tuwang-tuwa naman ang bata at ipinagpatuloy ang pagkukulay habang nanonood sa YouTube. Hinawakan ko sa braso si Lander kaya napatingin ito sa akin. Ano na? Galit si Papa. May hina akong salita para hindi marinig ng pamangkin ko. Hayaan muna natin magpalamig si Papa. Napabuntong hininga ako. Inaalala ko ang kalagayan ni Papa. Naoperahan siya sa puso dahil sa stress na nangyari. At kahit magaling na siya, hindi namin hinahayaang sumama ang loob ni Papa. Hinawakan ni Lander ang bewang ko at kinabig ako sa kanya. He kissed my forehead. Naawa din ako kay Ate Tanya. Napapagitnaan siya ng sitwasyon. Mahal niya ang Papa, sobra. Lahat ay ginawa niya para makabawi sa pamilya. Kahit hindi niya sinasadya ang nangyari sa kanya, mahal niya rin si Dustin at nakikita ko sa mata niya kung gaano yung kamahal ng tatay ng anak niya. Napatingin ako sa pamangkin ko na walang kaalam-alam sa mga nangyayari sa paligid. Everything will be alright, baby. Tiwala lang tayo sa kanila. Kilala kong pagkatao ng kaibigan ko. Gagawin niya ang lahat para mapatawad at magtiwala ang magulang mo sa kanya. Bumaba ang labi nito sa leeg ko at magaan na hinalikan iyon. Matatanggap din ang magulang mo si Dustin. Napayakap ang dalawang braso ko sa kanyang leeg at napapikit ako. Gusto kong humugot ng lakas sa kanya.
Kahit wala ako sa sitwasyon ng kapatid ko ay ramdam ko ang lungkot nito. Kahit sa magulang ko na nagulat sa nalaman. Hindi agad nila iyon matatanggap lalo na ng papa ko pero alam kong mabait at mabuting tao ang magulang ko. Kaya ipagkakatiwala ko na lang sa Diyos ang lahat. Kapakanan pa rin ni Tricia ang nakasalalay sa lahat ng ito. Mabuti na lang at nandito si Lander na siya kung nasasandalan, nagbibigay lakas sa akin. Sa mga sumunod na araw, ang buong akala ko'y magiging maayos na ang lahat pero hindi. Naging matigas si Papa kay Dustin. Alam ko nasasaktan ng ate Tanya ko kahit na pinagpapasansyahan na lang ni Mama. Hindi naman pinagtatabuyan si Dustin pero malamig ang pakikitungo ni Papa sa kanya. Naawa din ako kay Dustin dahil alam ko kung paano siyang bumabawi sa mga pagkukulang niya sa kanyang mag-ina. Nadamay patuloy kaming dalawa ni Lander. Hindi na siya kasama sa pagkain namin at sa tingin ko ay magkasama naman silang dalawa ni Dustin. Nagkakaroon lang kami ng time ni Lander sa isa't isa kapag hinahatid at sinusundo niya ako galing eskwelahan o sa trabaho. Kuminsan ay nagpapalit na lang kaming umuwi para may bonding kaming dalawa. Umuungot na rin kasi ito sa akin dahil nagsusungid sa kanya si Papa. Natural, sino bang hindi sasama ang loob na ang dahilan ng trabaho niya ay ang paghahanap sa anak ni Dustin. Noong nakaraan ay hindi mapatahan si Tricia dahil gustong-gusto niyang makasama ang daddy niya at gusto niya itong makita. Sabay pan dumating ang dalawa na akala mo'y kung sino. Nang makita ni Tricia ang daddy Dustin niya, ay agad itong lumapit at tumahan. Ayun nga lang, nag-walk out si Papa. Simula noon ay doon na muli kumain ang dalawa sa bahay, lalo na si Lander na abot tenga ang pagkakangiti. Umay na umay raw kasi sila sa karinderya ni Aling Marites at namimiss na niya ang luto ni Mama. Nanguuto lang ata pero si Mama naman ay tuwan-tuwa. Mabilis lang nawala ang sama ng loob ng mama ko dahil kung magluto ito ay para bang nasa handaan kami. Sa tata niya naman ay halos makurot ako dahil sa nakikita niya kaming dalawa ni Lander. Sabi niya lang sa akin ay walang problema makapag-boyfriend basta may limitasyon ang lahat. Naiintindihan ko naman iyon at alam kong ayaw niya lang na masaktan ako kapag dumating sa punto na may mangyaring pagsubok sa pagitan namin ni Lander. Sabado ngayon at maaga akong nagising. Gusto ko ba sanang matulog ng hanggang tanghali pero hindi pwede dahil araw ng paglalaba. Pagbaba ko ay nakita ko sa ate Tanya na nasa kusina at nagluluto. Ate, napalingon ito. Oh, ang aga mo ah. Ngumiti lang ako. Si Mama, nasa labas kasama ang pamangkin mo. Lumapit ako sa lamesa para uminom ng tubig. Si Papa ba? Napahinto sa ate Tanya sa ginagawa. Nasa bukid. Ininom ko muna ang tubig bago muling nagsalita. Pwede na ulit tumambay ang dalawa dito? Napangisi pa ako. Tumaas ang kilay ni ate Tanya. Anong tumambay? Andun sila kasama si Papa sa bukid. Ha? Napailing sa ate Tanya at nagpatuloy sa pagluluto. Good mood na ata si Papa kay Dustin kaya isinama niya sa bukid. Siyempre kasama din si Lander. Nalaman kong nagpupunta pala yun doon. Sandali ako napangangasa narinig. Oo. Ang kulit kasi ni Lander. Gusto niya raw maging magsasaka. Napahinto lang ang usapan namin ng kapatid ko nang dumating si Mama kasama ang pamangkin ko na cute, ang suot na pajama. Pagkakain namin ng almusal ay nagsimula na kami maglaba ni Mama. Hindi pinayagan si ate na makitulong sa paglaba at ang anak na lang daw ang alagaan, sabi ni Mama. Kaya si ate Tanya pa rin ang naghugas na aming pinagkainan. Siya na rin ang nagluto sa tanghalian dahil si Mama ang maghahatid ng pagkain sa bukid. 3 pa naman sila kaya marami ang niluto ng kapatid ko. Sakto lang dahil nang matapos kami maglaba ni Mama ay natapos din sa pagluluto si ate. Sabay-sabay na rin kaming kumain pati si Mama. Hindi na raw niya sasabayan sa tanghalian si Papa dahil 3 na sila doon at hindi na malungkot kumain. Pagkaalis ni Mama ay saka ako umakyat ng kwarto para magpahinga. Si ate Tanya na raw ang bahala sa ibaba. Ayaw namang sumama sa akin ni Tricia at gusto lang daw niyang manood ng cartoons. Hinayaan ko na lang din at gusto lang din ng pamangkin ko na palagi niyang kasama ang mommy niya. Hindi na rin sila maghihiwalay dahil tsak na hindi na magtatrabaho ang kapatid ko bilang nurse. Bantay sarado pa nga ito ni Dustin. Napakunotno ako nang makita ko ang ilang missed calls at sunod-sunod na message sa akin ni Bea. May picture pang kasama. May chika ko sa'yo. Shucks, nakakaloka. Be! Bakit? Ano ba yun? Mabilis pa sa hangin na si Bea ang chat ko at nakikita ko ang typing niya. Si Crystal, aka Boxtober / utangera / feeling maganda / inggitera / kulang sa pansin at makapalang face ay may kababalagang ginagawa. Napahiga ako habang binabasa ko ang sinabing iyon ng kaibigan ko.
Ang tindi talaga ng galit nitong si Bea kay Cristel at ang daming tawag na nakakabit. Kakaiba talagang magalit ang kaibigan kong iyon. Real talk. Ano pala? Bago pa ako mag-send ng message ko ay nakita ko na ang typing nito. Nalaman ko from my cousins and also to my crush na si Neil about kay Cristel. Gosh, until now, super shock ako sa nalaman ko. Ano nga? Sa Cristel pala ay may bagong jowa. Wala naman akong pakaalam sa bagong jowa niya, kahit isang dosena pa iyan, o kung sinong Poncio Pilato pa iyan. But, ang nakakaloka ay ang nalaman ko. At ngayon kalat na sa buong school. Alam mo ba yun? Paano ko malalaman ng chismis sa school kung busy ako? Palagi ko naman kasama itong si Bea at wala akong kakaibang nakikita kay Cristel aside sa pairap-irap effect niya. No, wala akong kamalayan sa paligid. Listen carefully, Tina. Si Cristel ay may jowang matanda. Take note, hindi siya matanda lang kundi 4 na M. Matandang mayaman, matagal mamatay. Kaloka? Hindi ko mapigilan na matawa. Mas nakakaloka pala ang bansag nitong si Bea kesa kay Cristel. Matagal mamatay? Hindi ba madaling mamatay? Nope, matagal mamatay dahil hindi basta-bastang matandang gurang ang pinatulan ni Cristel. What? Naituwid ko ang 2 binti. Nagsend lang ako ng scary emoji. Ginawa siya babae ni isang mayamang gurang. At ang gurang na iyon ay isang delikadong tao na nagmula pa sa Pampanga. Marami daw ari-arian at lupain. Pero isang sindikato. Gosh! Natulala ako sandali. Hindi ko alam kung ano sasagot sa chat ni Bea. Nang makabalik sa tamang pag-iisip ay tinawagan ko na si Bea. Hello, Bea? Hello, Be? Ano ulit ang sinabi mo? Paki-elaborate nga. Gusto kong makamarites. Teka, nasan ka ba ngayon? Baka may makarinig sa'yo. Tumikim si Bea. No, nasa room lang ako mag-isa kaya makakapag-usap tayo na maayos. Okay. Nalaman ko na sa Cristel ay may sideline sa gabi. On ko, sa mayayamang matanda. Hindi ko alam kung paano niya nasigmura ang ganoong klaseng trabaho. Hindi naman sila naghihirap. Kaloka? Paano mo nalaman? Tanong ko dahil mabigat na paratang iyon sa tao. Dignidad ang nakasalalay sa pagkatao ang nakataya. Ilang beses na palang nakikita ni Neil itong si Cristel na nagpupunta sa bayan doon sa isang kilalang high-end bar. Nainis nga ako kasi paano niya nalaman na nagpupunta sa Cristel sa isang bar? Ibig sabihin nagpupunta din siya. Oh, ano sabi ni Neil? Andun daw siya dahil kliyente niya ang matandang gurang na may-ari ng bar na iyon. Kasama niya si Drew dahil partner sila. Tuwing hapon o gabi daw kung kailan pa uwi sila, ay saka darating itong si Cristel. Akala nga nila ay sa bar ito nagtatrabaho kaya naawa sila sa bruhang iyon dahil buong akala nila ay naghihirap sa buhay. Yun din ang panahon na kahit hindi pa lumalabas, ang pagiging backstabber ni Cristel ay nakikita na nilang dalawa. Hindi na maikwento sa akin, sa atin dalawa, dahil kaibigan natin siya. But, napatunayan nila sa isang tauhan ng bar na iyon na isa sa chicks na magandang gurang si Cristel at matagal ng suki sa matatanda si Cristel. Yuck! Naging escort girl! Napabangon tuloy ako at napadiretso ang likod sa nalaman. Kaloka pa! Ang matandang gurang na iyon ay wanted sa NBI dahil sindikato. Maraming tinakbuhan na kaso sa ibang bansa. Sa ibang bansa? Ibang lahi ba ang matandang iyon? Tumpak! Filipino-Spanish daw ang gurang na iyon. Dahil hindi na makabalik sa Spain, dito naman naghahasik ng lagim. Puro illegal gambling at prostitute ang hanap buhay na matandang iyon. Pero sinabi ni Drew ay kasama na ang droga at mga armas. I don't think so. But yaki talaga. I'm still goosebumps na ginagawa yun ni Cristel. Sa dami ng matinong trabaho, kalaswaan pa ang napili niya. Hindi natin alam ang buong storya ni Cristel. Baka may malaking dahilan kaya nagagawa niya iyon. Anong malaking dahilan? Siya lang naman na nag-aaral sa kanila at may sponsor siyang kamag-anak na sabi niya nagpapaaral sa kanya. May maayos namang hanap buhay ang tatay niya. Lalo lang bumaba ang tingin ko sa kanya. Sa dami na lalaki, kahit matandang gurang ang pinili niya pero hindi yung wanted sa batas. Kaya pala ganoon lang katapang ang bruha na iyon dahil may sugar daddy. Napabuntong hininga ako. Nakakagulat nga iyon pero ang hirap makialam. Siguro, mas mabuting mas lalo tayong umiwas kay Cristel. Napapailing ako. Hindi ko alam kung ano ang totoong nangyari sa buhay ni Cristel pero ginusto niya ang ganoong buhay. But why? Lakas niyang makairap. Masarap tusukin ng mata. Hayaan na lang natin siya. Baka magsumbong pa sa jowa niyang matanda. Tayo naman ang balikan. Hiyo, kadiri talaga. Marami pa kaming napag-usapan ni Bea na kung ano-ano. Hindi kasi nauubusan ng kwento ito.
Tinanong ko rin kung kamusta na si Nila. Aba, parang sinilihan sa sobrang kilig. Pero bantay sarado pa rin ang daddy Borge niya. Pagkatapos ng tsikahan namin ni Bea ay naligo ako. Naisip ko pa rin ang tungkol kay Cristel. Kahit hindi pa pala kami nagkakagulo ay ganoon na ang ginagawa niya. Bigla ko lang naalala nung panahon na hindi sumasabay sa pag-uwi si Cristel na para bang may hinihintay. Naligo ako at nagbihis at saka bumaba. Nakita ko na pinapangaralan ni Ate Tanya ang kanyang anak.